Hello, hello, hello. Alas 9 na naman po. Magandang ngayon po sa inyong lahat. Naman po lagi kayong patnubayan kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman pong sakuna, anuman pong kapahamakan, lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. Okay, well, kumusta po ba kayo lahat? So, ngayon, mag-shoutout po kaya muna tayo, no? Para naman po sa shoutout po kay Butch Sirano ng sa barangay tayo, no? At kay Cherry Light, no, ng SMNI, kay Toto Kausing, no? Sa lahat ng itong ating mga kaibigan na madalas na ikangang nanonood, no, sa ating FB Live, no? No, shoutout natin muna sila para naman po ganahan sila, no? Okay? Shoutout po sa Matatag Prime International Lady Eagles Club, sa kanilang presidente na si Kat Nagata, no? Okay? At sa kanya mga officer na sa MGUNG ng Singapore, Saihatsu ng Korea, CM ng Kuwait, Line ng Japan, Lailani Navarro Gutierrez, dito sa atin sa Pilipinas, na miyembro din po nito, no, ng Eagles Club, Chad ng Kyoto ng Japan, Shed ng Novaliches, Claudel Sophia Kate ng KSA, kay Tony Cosio, Congressman Biyong Garing, Konsyal Tata Tebes, Konsyal Ian de la Cruz, Konsyal Santi Marinas, Konsyal Rolly Arsiaga Estupin, Retired Colonel Manny de Guzman, Kagawad Yabot Arsiaga, SG Kagawad Angge Magnaye Austria, Joffrey Malahito, Paulo de la Cruz, Richard Panso, Paul Bernabe, Presnilo Santos, Alan Miranda, Boy Soriano, Mark Brian Soriano, Karim Basuel, Victoria Nepuente, Flores Brunjal, Michael Angelo, Menal Dandito, Carlos Soriano, Ricky Alvarez, no? Okay? Yan, Kagawad Jojo Selema, Kagawad Ayot Bibo, Ana Pagkalinawan, Ansel Celisana, Sanji, Josie Solo, Jason Forbes, Cindy Forbes de Lara, Jix Dolleton Agnabo, SG Kagawad Ella Agnabo, SG Kagawad Jimima Forbes, Kagawad Aldrin Aquino, Rachel Elende Kulongan, Alan Argana Alangkaw, Jerry Peñamante, Net Warde, Luz Urger, Leonardo Manalo, Edmond at Agnes Panganiban, Peli Embuenga, Ruben Planchete Jr., Miguel Macaraig, Connie Molera, Beth Hayen, Christy Mendoza, Julie Vega, Danny Ruiz, Paulo Troncoso, Jem Pot, Jeric Di Macali ng SSP, kay Boki, no, ng SSP, okay? At lahat ng mga kasama ko sa Anomalya sa Ayuda. Mga kababayan kong mga Montelepeño, okay? Nakita niyo po ba yung title ko? Nakita niyo po ba? No? Yung title po niyan, kung inyo pong nabasa, ang nakalagay po dyan, no, saan ba, Congressman Jimmy Presnedi, saan mo dinadala ang MOE mo? No? Sa mga hindi po nakakaintindi, ha? Okay? Ano ba ibig sabihin ng MOE? No? Iyan po yung tinatawag nating maintenance and other operating expenses ng mga congressman. No, yan po yan. Magandang gabi rin sa iyo, no? Shoutout po kay Abel at Marcelino Arpelio ng Pangasinan. O galing ang pagbati kay Abel Marasigan. Okay? Okay, yung MOE, iyan ha. Tinatanggap po yan nila taon-taon ng 50 million. Taon-taon. 50 million po ang tinatanggap ng congressman. Bawat congressman. So, taon-taon yan. So, sa 3 taon, meron silang 150 million. Di ba? Ang tinatanong natin, kasi yan, mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, iyan po, ay wala pong liquidation yan. Wala silang resibong ibinibigay sa COA. No? Kaya, kung ang pera lang ang pag-uusapan, napakarami po talagang pera ng mga congressman. No? Maraming mga pera talaga mga congressman.
Pero ang tanong, saan nila dinadala yung MOE nila, yung tinatawag na maintenance and other operating expenses? Iyan, wala na pong liquidation yan. Para sa inyo pong kaalaman, walang liquidation yan. No? Iyan po ang kasandamakmak na pera ng mga congressman. Okay? Binubunyag ko lang ito sa inyo para nalalaman ninyo yung mga binoboto ninyo na kung meron ba talagang nagagawa. Okay? Now, di ba? Ito pa. Tanong ko sa inyo mga kababayan. Ano ba ang pinanukala ng ating congressman sa Kongreso bilang mapapakinabangan ng taong bayan? Huwag lang sa Muntinlupa. Yung papakinabangan ng buong ating bansa. Ang mambabatas po, para sa kaintindihan, yung mga hindi po nakakaintindi, no? Iyan po ay gumagawa sila ng batas na dapat maipatupad, no? Na ikangan yung pakinabangan ng taong bayan. Ang tanong, meron ba? Shoutout po kay Maulo 5 Coronado. Okay. No? Tanong ko sa inyo, tumayo na ba? Tumayo na ba ang ating congressman sa plenaryo? Na ika nga nagkaroon ng privilege speech. Alam mo, in fairness naman, ang nakita ko lang tumayo na naging congressman dito is si Rupi Biason na tumatayo sa plenaryo para makipagdeliberasyon. Pero itong congressman natin na to, nagtataka ako. Never kong nakita yan. Kasi ako, minomonitor ko yung ikangang bawat sesyon ng Kongreso. Never kong nakita yan. Diba? Kaya nga alam mo, etong gawa ng kongresista natin na to, si Jimmy Presnedi, ito'y nagbubutas lang ng bangko sa Kongreso. Tanggap lang ng sweldo. Pero, wala naman tayong pakinabang sa kanya. Diba? Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo, iboto nyo naman yung talagang may utak at hindi bobo at tanga. Na tulad nitong congressman natin. Bakit? Sige. Eto yung congressman ba natin, tanong ko sa inyo mga kababayan, yung congressman ba natin, una, meron na ba siya pinunukalang batas? Wala. Diba? Wala siya pinunukalang batas. Pangalawa, saan ba siya nag-uopisina? Hindi ko nakikita sa Kongreso yan Lagi na lang wala. Diba? Nag-uopisina lang yan dyan sa Alabang. Dyan lang. Pero pagdating sa Kongreso, kasi alam niya, hindi siya pwede makipagtalastasan ng tulad kunyari nila Adjong, nila Marcoleta, na iba pang mga sila Acop, di ba? Hindi kaya ni Presnedi yan. Alam po ninyo, si Congressman Jimmy Presnedi, takot yan, lalo sa ambush interview. Hindi marunong sumagot yan sa mga ambush interview, lalo na kung ang tinatanong sa kanya English. Yan po ang tandaan ninyo. Wala akong kwenta yan talagang congressman natin na yan. Tandaan po ninyo. Walang kakwenta-kwenta. Wala yang ipinanukalang batas. Ano pinanukala? Baka puro co-author lang siya Diba? Ito pa matindi dyan, mga kababayan. Pakikita ko sa inyo Tanong ko sa inyo. Sige, hindi ba kinikilabutan ito? Ito, yan, yan, pakita ko sa inyo, Para sabihin ko naman sa inyo, hindi tayo nagdadalal dito. Wala tayong ebidensya. Ayan. Nakita nyo? Ayan. Ayan, Diba? Nasa pangatlo siya. Pangatlo. Ano yan? Top 10 daw. Nasa top 10 yung congressman natin. Alam po ninyo kayo, mga kongresista, huwag nyo kaming binobola. Huwag nyo kaming dinadaan lang sa report ng mga papel. Pero alam naman namin kung dapat talaga maging top 10 siya. Ano ba nagawa? Ni Congressman? Jimmy Presnedi. Sasabihin nyo, may nagawa si Presnedi nakapagpatayo ng
Ano ba yung mga pinatayo niya? Ito, sandali ha, titignan ko sa inyo. Oh. Pakita ko. Oh. Swimming pool. Ha? Sa likod ng Muntinlupa, ano yan, sports complex. Track and field. Ang tanong ko sa inyo, sino ba nagpagawa niyan? Binigyan lang siya ng mandato na siya ang mga siwa niyan. Pero yan, pera ng taong bayan. Ang nagpatayo niyan, taong bayan. Kaya nga nagtataka ako sa inyo, bakit kala nyo, pinatayo yan ni Jimmy Presnedi. Kahit sa mga lahat ng pinapatayo rito, ang pera ng taong bayan ang ginamit dyan. Hindi pera ni Jimmy Presnedi. Kaya bakit niya ilalagay na mag-e-epal siya, nakalagay dyan, project of Jimmy Presnedi. Hindi po, project yan ng taong bayan. Kasi epal lang siya. Yan ang minumulat ko kayo. Hindi po yan, tandaan ninyo hindi po yan si Jimmy Presnedi nagpagawa. Ang nagpagawa niyan taong bayan. Nung panahon ng pandemic, di ba? Oh, yan ang mga pinagawa nila. Di ba? Pero, gutom ang tao. Kaya nga tinatanong natin. Ito pa, tandaan po ninyo mga kababayan ang lahat po ng mga politiko, mayor, lahat po yan, meron tinatawag yan na confidential fund. Ano pa? Yung intelligence fund. Ang tanong, saan napupunta yan? Yan ang tanong. Saan napupunta? Yung confidential fund at intelligence fund nila. Malaki yan. Tandaan ninyo. Pero tayo, andito, hikahos pa rin tayo sa buhay. Diba? Pero sila, nagtatamasa sila. Alam po ba ninyo, mga kababayan, etong Palm Country Club, sa Impil Invest, mga kababayan, sa Palm, alam po ba ninyo yan? Palm Country Club, dyan sa Phil Invest. Dyan po kumakain at nag-golf ang mga mayayaman at mga politiko. Dyan mismo. Diyan kumakain, diyan nag-ano. Alam ba ninyo? Meron ako nakausap diyan na isang waiter. Makunat pa raw sa inuyat diyan. Yan si Jimmy Presnedi. Tsaka alam mo, sa totoo lang, ewan ko Kaya hindi ko alam kung bakit naboboto dahil lang sa pera. Kaya kayo ngayon, mga kababayan, wag ho kayo, dahil ang tingin nila sa inyo, puro kayo mukhang pera. Di ba? Ganyan ang tingin nila sa inyo. Napakababa ang tingin nila sa inyo. Di ba? Kaya nga, mga kababayan, mag-isip naman kayo kung ano ba talaga ang maitutulong ng politiko dito sa atin, yung mga gagong politiko na yan. Yang katulad yan. Alam mo, parehas lang yan Parehas yan magtsuhin. Parehong tanga at bobo yan. Ewan ko kung bakit nyo binoboto yung mga yan, mga kababayan. Hindi ko alam. Bakit? Tandaan ninyo, yung ibinibigay sa inyong pera, hanggang kailan tatagal yon? Yung binibigay sa inyo, 1,000, 3,000, kung magkano man yan, hanggang kailan tatagal? Sige nga, dapat kayo, mga kababayan, matuto na kayo. Daddy Bert, kumusta po kayo? Sabi po ni Lovely Oy! Lovely, nak! Kumusta ka, nak? Kumusta? Okay lang ako, nak. Okay lang. Lovely. Sa susunod, nak, ewan ko kung nakapirma ka na sa sa Regal o sa gusto nga kita sana, nak, Lovely, sa introduce ka kay Coco Martin dahil magaling kang stuntman. Natatandaan mo ba, Lovely, nung nandyan ako, na nagla-live ako dahil doon sa eviction na ginagawa ng NHA? Natatandaan mo, Lovely? Ang galing mo sumirko. Di ba, nak? Ang galing mo sumirko, nak. Pero anyway, talagang ganon. Thank you for watching sa aking anak na si Kat Nagata nanonood. Nak, thank you so much for watching, nak. Kumusta ka dyan? At kay MG yun,
at saka kay Saihatsu at sa lahat ng Eagles Club ninyo, Lady Eagles Club. Nak, na-shoutout ko na kayo kanina, Laging unang-una kayo sa puso ni Daddy, nak. Okay? Now, ngayon, tandaan ninyo, matuto naman kayong bumoto ng tamang kandidato. Magandang gabi rin sa'yo, Ricky. No? Matuto naman kayo para man lang sa kapakanan ng mga anak ninyo, mga kaapu-apuhan ninyo. Palipas na ho kayo kung kayo matatanda na. Bigyan nyo naman ng proteksyon yung mga anak ninyo. Matuto naman tayong bumoto ng maayos at tama. Tandaan ninyo, ginagago lang kayo ng mga politiko na kaluklok ngayon. Ginagawa kayong tanga, ang masama lang, nagpapatanga tayo. Ngayon, hindi na pa ho panahon. Nasa atin nga po yung kapangyarihan. Okay naman po, Daddy. Winter dito, ingat din po kayo dyan. Nak, thank you so much. Kayo mag-ingat at malayo kayo sa ating bansa. Lagi rin kayo mag-iingat. Alam ko naman yung advokasya mo, di ba? Kung gaano ka talaga ka seryoso sa mga ginagawa mong pagtulong, lalong-lalo na dito sa mga Montilipeño. Na talagang I really appreciated that very much yung mga ginagawa mong pagtulong at pagkalinga sa mga Montilipeño. Alam po ba nyo yung anak ko na si Kat? Hindi po talaga lehitimong Muntinlupa yan. Taga-Antipolo originated po siya. Pero yung pagmamahal niya dito sa Muntinlupa, ganun na lang. Now, ngayon, kaya isipin mo, kami pa yatang mga hindi taga-Muntinlupa. Ako, aminado naman ako, hindi po ako lehitimong taga-Muntinlupa. Yung akin pong may bahay ang lehitimo. Ang tanong, di ba? Ang tanong, bakit kayo mga mismong mga taga-Muntinlupa, hindi kayo tumayo na manindigan na ginagago kayo ng inyong kapwa Montilipeño? Kaming mga hindi talaga lehitimo, kami pa yung nagpaparamdam sa inyo ng malasakit. Di ba? Sana naman, gumising na kayo. Matagal na kayong pinagsasamantalaan ng inyong mga kahinaan, pinagsasamantalaan ng inyong mga salapi, pinagsasamantalaan ng inyong mga tax. Sige nga, tandaan ninyo, yung sinasabi nyo, pinagawa ni Presnedi yan, pinagawa ni ganito. Hindi po, pinagawa po ng taong bayan yan, dahil pera po ng taong bayan yung kanilang ginagamit. Hindi nila pera, at wala silang perang isusuka na sarili nilang pera para gastusan kayo. Yan po tandaan ninyo, mga kababayan. Kaya ako nandito ako, para lang imulat kayo. Matuto na kayo na hindi na kailangan panahon na to na matakot kayo. Yan po ang aking panawagan sa inyo, mga kababayan. Huwag ho kayong matakot, mga kababayan. Hindi, ewan ko bakit para kayong mga basansisiw pag kayo nakaharap nila. Ako, tinan mo nga, siya ang paya pa ang takot sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, totoo lang, iyang magtsuhi na yan, parehong bobo yan. Subukan nyo, i-ambush interview ninyo. Kung hindi totoo yung sinasabi, i-ambush pa-interview nyo si Jimmy Presnedi. Sige. Tingnan nyo kung may sasagot siya na Wala ba man siya? Kundi, yes, wala yan. Tandaan nyo yan. Lalo pag English ang in-interview sa kanya. Hindi ko alam mo yan ang mahirap kasi, nang abogado ka nga, pero hindi ka nag-practice. Yan po ang problema. Diba? Kaya nga, andito ako, excuse me po, tandaan ninyo yan, no? Andito po ako, para naman imulat lang kayo. Sabihin sa inyo yung totoong katunayan, yung mga pag-uugali at asal ng inyong mga politiko, yung inyong mga leader na nandito. Diba? Yan po yan. Kaya ako, diba, nakita nyo ba yung nakita nyo ba yung post ko? Marami talaga sa atin dito, mga kaibigan mo na, tatraydurin ka pa. Maraming ganyan. Diba? Kaya nga ito mga kababayan, hanggang kailan nyo imumuulat nyo ang inyong mga mata? Diba?
Kailan? Ha? Iyan mga yan. Tandaan ninyo, ha? Yung mga kinakain nila at yung kinakain natin, ha? Galing sa mga tax natin. Yan po sana ang tandaan ninyo. Kaya sabihin mo, pinagawang basketball court, pinagawaan ni ganito. Hindi po. Ang taon bayan po ang nagpagawa niyan. Hindi sino mang politiko, sila lang ang instrumento para nila pangasiwaan yan. Sige nga, di ba? Tulad na lang, ha? Ano mo, tingnan na lang. Pinangakuan ni Presnedi ang mga senior citizen na magbibigay ng isang kaban. Ha? Na bigas. Pero asan? Naging 5 kilo na lang. Ang masama dyan, ako'y nagtatanong lang, baka mamaya, pag sinasubmit nila sa COA report, isang kabang bigas ang pinamimigay nila. Kaya dapat, konti na lang ang matinong politiko. Tama ka dyan, nak. Kaya nga, di ba? Kaya nga, mga kababayan, gumising na kayo. Hanggang kailan kayo gigising? Hanggang kailan nyo imumulat ang inyong mga mata? Sa araw ng halalan, doon po tayo sa tamang daan. Huwag po sa 5 daan. Tama! Tama ka, nak. 100%. Nak, you are right on that. Diba? Kaya kayo, ha? Huwag na ho kayong, senior pa naman ang ating congressman pero di nagmamalasakit sa ating mga senior na city. Di tulad ni Vico Soto, mahal ang mga senior ng Pasig City. Ayan, tama. Kita mo? Hindi nyo ba napupunayan, congressman? Kasi wala kayong mga budhi. Wala na kayong ikangang talagang totoong puso para sa inyong kapwa. Dahil puro na lang kayo pag nagtatamasa ng pera. Wala din nakukuha ang mga seniors ng social pension, mga kakampila nilang. O, di ba? Ayan, kita mo. Ha? Alam ko naman kasi, Congressman Jimmy Presnedi, nanonood kayo sa akin. Pati yung mga aso mo, lahat yan nanonood kayo sa akin. Di ba? Hindi lang kayo nagpapakita dito dahil kasi, baka mamaya, alin? Mabolja ko kayo. Kaya nga, mga kababayan, ako'y sinasabi ko sa inyo, iyang magtsuhi na yan, wag nyo nang bigyan pa ulit ng pagkakataon. Dahil linoloko lang tayo. Tama ka dyan. Mary Joy Natalo, thank you, nak, thank you. At tama ka dyan, Christy Mendoza, tama. Kaya nga, gumising na kayo, mga Montilipeño. Huwag na kayong ikangang magpapabudol sa mga gagong tulad ni ng Congressman Jimmy Presnedi, ng tulad nung gunggong na si Allen Ampaya. Di ba? Yan. Kung gusto nyong guminhawa ang ating lungsod, magpalit na kayo ng mga kandidato. PW din ang single mother, wala din. Tama, totoo. Kita mo? Congressman Jimmy Presnedi, lahat na lang ng ikangang mga pagpunarito at pag magkukomento, puro ikangang sablay kayo. Kasi marami na siyang pera, kaya di niya nararanasang mag-ulam ng ketchup. May kasama pang karma. Okay. Alam po ninyo. Kaya nga, andito nga ako, mga kababayan. Minumulat ko lang kayo na matagal na kayong ginagago ng mga gagong mga politiko. Di ba? Hindi dapat kayo natatakot sa mga yan. Jimmy Presnedi. Alam mo, ikaw, sa totoo lang, ngayon lang nalalaman ng tao na isa ka rin bobo at tanga. Tanga kang congressman. Tandaan mo yan. Kasi, ano ba na panukalang batas mo sa Kongreso? Kailan ka ba nag-privilege speech para ipakita mo na ikaw ay may galing? Wala. Never kang tumayo sa plenaryo na magsasalita doon o magngangangakak doon para magmagay ng panukalang batas. Meron ba? Wala. Diba? Yung maging 2 nga lang congressman dito, hindi mo maipuspos .
Kasi bakit? Natatakot kasi kayo na baka magkaroon na kayo ng kalaban. Yan. Kasi puro kayo, ngayon, nabubulgar lang itong mga ganito, mga nangyayari rito. Dahil kasi sa akin. Ako hindi naman ako mananahimik para imulat ko lang yung mga Montelipino sa inyong mga kagaguhan. Diba? Alam mo, Jimmy Presnedi, may nakausap ako isa diyang waiter dyan. Alam mo, ikaw daw ang pinakamakunat sa inuyat pa. Pinakamakunat ka. Bakit alam mo ba? Pag dumarating daw nung panahon nung Aldrin San Pedro, kung ilan ang kasama ni Aldrin San Pedro, kung ilan ang kasama, lahat yun pinauupo dyan sa Palm Country Club. At ang hawak nila, yung mga bodyguard o sino pa man mga tandaan mo, pinakakain na ang hawak menu. Pero daw ikaw, saan? Tingin mo ba, Hindi makakarating at makakaano yan. Machichismis ka talaga. Di ba? Magkano ba binibigay mo? Sa mga mo? Sa mga tauhan mo? Sa mga nakapaligid sa'yo? Makunat ka pa nga sa inuyat Di ba? Tandaan mo. Akala nyo kasi, kayo lang ang pwedeng kumain dyan sa Palm and Country Club. Hoy, kaya kong kumain kahit saan gusto ko kumain. Tandaan mo, hindi porket congressman ka o kayo yung mga mayor o anuman kayo dyan na kailangang merong karapatan kumain dyan sa Palm and Country Club. Dyan. Kasi lahat mga kababayan, para alam po ninyo, dyan yung Palm and Country Club, tandaan nyo, dyan nung nag-go-golf yung mga mayayaman. Kaya dyan sila nagkikita-kita. Yung mga congressman, mga mayor, konsehal, dyan sila nagkikita-kita. Pero, ikaw, makunat ka pa sa inuyat, sabi ng waiter. Diba? Saan ka kumukuha ng tapang ng mukha mo? Jimmy Presnedi? Saan ka kumukuha ng tapang ng mukha mo? Sobrang kapal na mukha mo. Diba? Parehas sa bagay. Parehas lang kayong makapal ng pamangkin mo na si Allen Ampaya. O Allen Ampaya, paalala ko lang sa'yo. Yung sagot mo, kailangan bigyan mo ako ng kopya, sabi ng DILG. Diba? Na hanggang Friday lang ay binibigay sa'yo. Diba? Ang tanong, kung ipapaliwanag mo lang din dyan na iyan, DSWD lang din. Hindi totoo yan. Huwag mo kaming paniwalain dahil alam na sa buong Muntinlupa kung ano yung system ang ginagawa ninyo, lalo sa pamimigay ng ayuda. Pag hindi ka kapanalig, hindi ka talaga bibigyan. Di ba? Papipirmahin nyo ng form, pero pipiliin nyo lang kung sino bibigyan nyo. Di ba? Yan naman kayo Tapos, pagdating may nagreklamo, papalusot kayo na kay gago. Alam mo, sa totoo lang, napakalaki mong tanga, Allen Ampaya. Ako lang ang katapat mo. Pareho kayong mag-join. Pareho kayong tanga. Tanga at bobo. Diba? Mga kababayan, ito tandaan ninyo. Si Jimmy Presedi, takot ho yan sa mga, yung ambush interview. Takot ho yan. Wala akong bayag yan. Hindi yan, hindi makakasagot yan. Subukan nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Thank you sa aking anak, nanonood. Si MJ Yunji. Nak, thank you for watching. Dapat po pahinga na siya. Magbalik loob sa Panginoon. Yan, repent na. Christy, alam mo yan, ginagamit lang. Pero walang mga Diyos yan. Dahil kung may mga Diyos yan, hindi nila gagawin sa taong bayan yung pagmamaltrato, pag-aabuso. Tandaan mo, kasi nga, ang sinasamba na nila salapi. Di ba? Di ba? Kita mo, dito pa, wag mo sabihin sa akin, lahat ng project dyan, sino nakakakuha? Di ba si Mr. Cervantes lang? Di ba? Wala nakakapasok na ibang kontratista rito. Di ba? Wag mo sabihin sa akin na walang pera yan. Di ba? Sigurado yan. Tayo ba naman dito?
paglalakuan pa. Di ba? Yan eh. Di ba? Oh. Tingnan nyo. Kaya nga ako, sabi ko, alam po ninyo ito mga kababayan, pag iyan nawala sa mga kapangyarihan, isusuka lahat nila ng kanilang mga kinamkam. Dahil bakit kamo? Ako ang hahalukay ng kanilang mga katiwalian. Ako ang magdidemanda sa kanila sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Tandaan ninyo, kung yung mga politiko rito nananahimik lang, ako hindi. Bilang isang taxpayer, hindi ako mananahimik. Dahil kasi nalulustay ninyo ang pera namin. Dapat maging federalism na ang Pilipinas. Tama ka dyan, Nak. Tama ka dyan, Kat. Diba? Kasi nga, etong mga abusadong mga congressman na nandyan, walang ibang ginawa kung hindi kamkamin yung salapi ng taxpayer, ng taong bayan. Mga kababayan kong mga Montelepeño, yung sinasabi, maawa naman po kayo sa mga anak-anak ninyo. Maawa po kayo sa mga apo-apo ninyo. Dahil kayo, linoloko na lang kayo ng mga gagong politiko na tulad nitong Congressman Jimmy Presidente at itong kanyang pamangkin na si Ali Nampaya. Diba? Yan yun. Diba? Kaya, naku po, mga kababayan ko, kayo ang kumakawawa sa inyong mga pamilya. Kayo ang kumakawawa sa mga gagong mga katulad ng mga ganyang klaseng politiko. Diba? Yan. Isipin mo, bumoboto pala kayo ng isang tanga at bobong congressman. Diba? Gusto nyo bang mangyari sa inyo yan na binoboto nyo puro bobo, puro tanga? Kaya ngayon, ang masaklap dyan, naloloko kayo ng mga bobo at tanga. Diba? Kaya tayo, mga nagiging bobo na rin. Diba? Diba? Yan, nagiging bobo na rin tayo. Diba? Kasi nga, bumoboto kayo ng tulad ng congressman na Jimmy Presidente. Alam po ninyo, tandaan ninyo, lahat yan mahalukay. Kung iluluklok natin dito si Congressman Biyong Garing, lahat yan ng mga katiwalian nila dyan, mahalukay yan. At lahat pa, magkakaroon na tayo rito ng hospital. Magkakaroon tayo ng alin? Ng 2 congressman. Tandaan ninyo, nadidinig nyo ito sinasabi ko. Pag si Congressman Garing, hindi binigyan nyo ng pagkakataon na maluklok bilang congressman at hindi siya nagtrabaho, boboljacking ko rin yan. Hindi ko palalagpasin na boljacking yan. Pero mas naniniwala ako na dapat talaga magpalit na tayo ng ating congressman. Dahil yung binoboto ng congressman isang malaking tanga at bobo. At sakim na talaga sa salapi. Sakim sa mga kapangyarihan. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magpapakatanga sa mga gagong mga politiko na yan. Isipin nyo. Sana naman, isipin nyo. Isa akong PWD, isa ako senior. Pero, may dala-dala ko ang bayag ko. Hindi ako natatakot. Bakit? Ito matatakot sa kanila. Isa akong taxpayer. Diba? Magandang gabi po, Tatay Bert. God bless po. Salamat, Susan. Salamat, maraming salamat, Susan. God bless. Okay? So now, hindi ba kayo naaawa sa mga anak-anak ninyo at mga apo-apo ninyo? Na yan ba ang ipamumulat ninyo? Na, kita nyo? Eto, may video po rin ako. May video rin ako na katunayan ang sinasabi nitong Joji Alcaraz na para sa mga kabataan. Hoy, kailan namin napakinabangan yung sinasabi mong foundation? Joji Alcaraz, yung sinasabi mong foundation, kailan namin napakinabangan yun? Yung kami nagbabayad ng care card, na dapat naman hindi, walang bayad yan. Di ba? Pare-pareho kasi kayo eh. Di ba? Di ba? Ang alam ko nga di ba? Hindi ko alam kung bakit nakakatakbo pa to. Ang kapal ng muka ng Joji Alcaraz, ayon sa aking pagkakasaliksik Di ba itong Joji Alcaraz na to, meron tong perpetual disqualification? Dahil kay Big Chua? Di ba? Di ba? Hindi natatakot na naman kayo na ilantad ko yan. Ganun ba yun? Natatakot kayo?
Hindi ko dapat kato. Kaya nga nagtatanong tayo. Di ba kayo? Di ba? Halos lahat ng Muntinlupa nakakaalam niyan na itong Joji Alcaraz sa tumatakbong third nominee ng One Monte Party List, meron naging kasong perpetual disqualification. Ewan ko, asan ang kumukuha ng kapal ng mukha? Ito, di ba? Paano nakakatakbo yan? Perpetual disqualification siya. Ganyan masyado nila pinaglalaruan ng batas dito. Ngayon, pag walang nagreklamo, thank you na lang, di ba? Pero hindi. Akala mo ba, Joji Alcaraz, mananahimik ako? Ha? Huwag mo sabihin sa akin, abogado ka. Tandaan mo, handa ako magpakulong. Ha? Hindi ko kayo sasantuhin. Bakit ko kayo sasantuhin? Isa akong taxpayer. At saka, ano pakinabang namin dyan sa CARECAD mo? Ano pakinabang namin? Yung kami nagbabayad ng ikangang CARECAD, na pati mga scholarship, dyan nyo pinadadaan. Pag wala kang CARECAD, wala kang scholarship. Iyan ba'y sinasabi nyo, meron kayong salakit sa mga kabataan? Gago kayo. Mga inutil kayo. No? Ngayon, because of social media, now, nalalaman na ng taong bayan yung mga ginagawa ninyo. Ngayon, ipapaalam ko sa taong bayan yung mga pinaggagawa ninyo sa tao. Oo, mayroong mga natatakot sa inyo. Ha? Pero, yung ayaw lang nila kasi, naigangang, pero ako, matanda na ako, ano pa dapat ko ikatakot? Meron ba? Wala. Kayo, pag pinatulan nyo ako, sa inyo malaki mawawala. Pero sa akin, walang mawawala. Wala kayong makukuha sa akin. Wala kayong ikang mapipiga sa akin. No? At yung sabi nyo, magmamakaawa ako sa inyo, nang tulad nung iba dyan, nagmamakaawa sa inyo, not me. Hindi ako magmamakaawa sa inyo. Yes, true yan. Walang CARECAD, walang scholar, wala din subsidy. Yan, kita mo? Yan. Kaya nga tinatanong namin, saan napupunta ang pera namin? Aanin pa daw nila ang boto ng tao kung sa PCOS machine pa lang panalo na sila. Na, ngayon, gamitin nila yung PCOS machine nila kung kaya nila ngayon yan. Na, ginigising ko na, ginigising ko na mga Montalipe. Pero pag hindi sila gumising sa ginagawa sa kanila, sila na ang kumukuha ng batong pinukpok nila sa sariling ulo nila. Kasi nakakakain ako, nak. Kahit wala ako dyan sa mga gagong mga politiko na yan, kakain ako. Hindi ako mamamalimo sa mga gago na yan. Kasi kaya kayo ginaganyan ng mga gagong mga politiko na kasi parang halos nagmamalimos kayo sa kanila. Na hindi nyo naman dapat gawin yan. Dahil pera ng taong bayan, yung linulustay nila, hindi nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. Yan sana ang pakatatandaan ninyo. Mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, maawa kayo sa mga anak-anak ninyo. Bumoboto kasi kayo ng bobo na mga politiko na tulad nitong congressman natin na wala man lang ginawang panukalang batas. Kung hindi, tumatanggap lang ng pera ng taong bayan na alin. Katulad ng intelligence fund, katulad ng MOA, katulad ng confidential fund. Yan mga yan. Saan nila dinadala yung mga yan? Kung hindi sa mga bulsa nila. Diba? Yun lang yun. Kaya, kayo, naghihirap kayo, dahil saan? Dahil sa kagagawan din ninyo. Sorry to my words. Sorry sa masasaktan. Totoo lang yung sinasabi ko. Kaya kayo naghihirap dahil sa kagagawan ninyo. Dahil bumuboto kayo ng mga gagong mga politiko. Yan yan. Hanggat hindi kayo natututo sa inyong ginagawang pagboto, wala kayong aasahan na umasenso ang buhay ninyo. Diba? Yan. Ilan lang yung gumagawa rito, katulad na ang gumagawa ng maganda rito, tinan mo, hindi pa congressman, hindi pa mayor, hindi konsihal. Ano pa lang, kapitan pa lang, yung Jerry Tebes, tinan mo. Matatapos na yung dialysis center niya. Iyan ang totoong serbisyo publiko. At ang sino makikinabang? Hindi lang taga-Putatan, kung hindi ang buong Muntinlupa. Yan ang pinangako nung Kap Jerry Tebes.
Yan. Iyan dapat ganyan na binibigyan nyo ng karapatan na maluklok dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Hindi yung mga ginagago lang kayo na mga inutil na mga politiko. Palitan nyo na, pati mga konsyel ninyo. Oo, nagsasurvey sila sa sarili nilang survey, kaya mataas sila, pero ano ang majority? Doon sila matakot. Yung tayong mga nasa laylayan ng lipunan ang dapat nilang katakutan. Diba? Yan. Sige lang. Magpakagago kayo sa mga gagong mga politiko. Diba? Tingnan nyo. Yung Edna Cueto, gusto ipasok sa Juan Munti. Mag-Juan Munti raw at ipapasok sa trabaho. Saan? Kasi dito, ugali dito. Tandaan ninyo. Ano sinasabi? Alam mo ninyo kung ano? Pinangakuhan ka na, kailangan to pa rin pa. Yan ang gusto ninyo eh. Diba? Yan ang gusto ninyo. Gusto nyong maghirap? Sige. Kayo ang may kasalanan. Hindi ang politiko. Kasi bumoboto kayo ng tangang mga politiko at gago. Yan lang yun. Huwag ho kayong ikangang magpabudol sa mga gagong mga politiko. Pag nagpabudol kayo na nagpabudol sa kanila, ang kawawa dyan, hindi naman yung kayo lang eh. Mismo yung mga anak ninyo at mga apo-apo ninyo. At yung mga estudyante ninyo. Na, alam nyo, kung magpapalit kayo, mawawala na yung bayad ng care card. Magkakaroon pa tayo ng pampublikong ospital. Kasi kaya naman yan hingin tulong sa national eh. Kayang hingin yan. O yung budget mismo na isang congressman sa isang taon, dyan niya ibuhos, mapapatayo yan. Ngayon, tinan nyo magkano yung care card ninyo? We are now 700,000 Muntilipeños. Sabihin, ang singil ng care card is 130. Huwag na natin kwentahin sa 130 para mas madaling kwentahin. Hindi ako taga Muntinlupa, pero nakita ko ang kabutihan loob ng mga Tebes. O yan tignan nyo. Iyan. Nasa Japan no yan, nagkukomento. Yung anak ko, yan, sikat na gata. Presidente po yan ng Eagles Club. Sa Japan International. Tingnan nyo. Ayan. Siya mismo makaka-witness kung gaano kaseryoso tumulong ang mga Tebes. Diba? Kasi ang binoboto nyo ay puro gunggong. Diba? Yan o yan. Kaya nga mga kababayan, imulat nyo mga mata ninyo. Diba? Masalamat kayo at merong Daddy Bert na ikangang nagbubunyag na mga ito para magkaroon kayo ng kaalaman. Magkaroon kayo at matuto kayong buksan nyo ang inyong mga isipan. Buksan nyo ang puso nyo na ikanga para man lang sa inyong mga anak. Hindi yung katulad ng mga yan, ang binoboto ninyo puro gunggong at bobo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tandaan ninyo, sinasabi ko, di ba, 130 ang care card. I-plot na lang natin sa 100 para mas mabilis ang competition. 700,000. Tingnan nyo. Kung meron, sabihin na natin, ang merong care card 400,000 na lang. Sa isang taon, 40 million yan. Ilang taon na tayong syudad? 29. Sabihin na lang natin, times 10 na lang. Times 10. Sa 10 taon, sa 40 million, that's 400 million. Tingnan nyo. Makakapagpatayo ba tayo ng ospital o hindi? Gusto nyo ba yung lagi na lang kayo bibili ng bulak ninyo, kayo bibili ng ringgit ninyo, kayo bibili ng surgical glove ninyo, kayo bibili ng dextrose ninyo, kayo bibili ng gamot ninyo, kayo magpapa-x-ray, kayo magpapa-laboratory, at lahat-lahat pa. Tapos, sisingilin pa nila sa PhilHealth. Kaya yung sinasabi nila 25 to 75% subsidy, kalokohan yan. Linoloko lang kayo ni Joji Alcaraz. Yung sinasabi niya tungkol dyan sa foundation na yan. Ano ba ang agreement na nakapaloob dyan? Kaya nga dapat manalo talaga si Congressman Biyong Garing. Para ngayon, mahalo ka yan. Kasi pag nanalo si Congressman Biyong Garing, tandaan mo, lahat yan, isusukan nila yan. Tandaan yung sinabi ko.
Isusukan nila yan, mga kababayan. Dahil papahalukay ko yan kay Congressman Beyong Garing. Kaya, mga kababayan, andito ko para kayo imulat. Kasi, yung mga gagong mga politiko na nandito, yung mga anak-anak ninyo, yung mga kaapu-apuhan ninyo, yung mga tsuhin ninyo, yung mga kapatid ninyo, yung lahat ng mga kamag- o anuman relasyon meron ka, spread ninyo. Huwag nyo nang iboto itong congressman na to na walang ibang ginawa, o kung hindi, manguyakoy dyan sa opisina niya, dyan, manguyakoy lang dyan sa opisina sa Alabang Market. Yan. Diba? Kasi binoboto nyo, iyan. Sa totoo lang, sabi ko nga siya, subukan nyo, i-ambush interview yan. Si Jimmy Presnedi. Tanong mo kung may masasagot yan. Lalo na kung ang i-interview sa kanya, English. Mangangatal yan. Magkakanda utal-utal yan. Sige. Sabi ko nga sa inyo, kailan nyo nakita nagkaroon ng privilege speech diyan sa Kongreso, yang inutil na congressman na yan? Sige, kailan? Sabi niyo sa akin kung kailan nyo nakita nag-privilege speech yan. Sa 3 taon niya ng pagiging congressman, walang naging panukalang batas. Malaman niya, puro co-author lang. Sige nga, ano pinanukala niya? Napag-usapan, kung meron man siya pinukala, napag-usapan ba? Wala. Masabi lang na meron pinanukala, pero wala. Kasi, hindi niya kasi mailagay doon sa proyekto ng para mapag-usapan yan. Ganyan. Kaya nga, mga kababayan, wag naman ho kayo magpakagago sa mga yan. Wag ko kayo magpakatanga. Dahil sandaan po nyo. Kaya sinasabi nyo, patayo yan ni Jimmy Presnedi, patayo yan ng ganito. Oy, mga gago. Hindi nyo patayo yan. Pera ng taong bayan ang gamit nyo dyan. Hindi nyo pera. Pera ng taong bayan. Ano ngayon? Ano sasabihin mo sa akin? Congressman Pulpul, ikaw nagpatayo? Ikaw lang ang ginamit na instrumento para ikaw pamahalaan yan. Pero hindi ikaw ang nagpagawa niyan. Taong bayan. Alam po ba ninyo sa Maynila, mga kababayan? Sa Maynila, 6 na distrito, 6 ang ospital. At nung panahon ni Yorme Isko Moreno, nagpatayo pa ulit, isa pang ospital. 5 palapag. Kaya ganun kadami ang ospital ng Maynila. Lahat ng distrito, merong ospital. Yan po ang pakatatandaan ninyo. Kaya dito, reklamo kayo ng reklamo, daldal kayo ng daldal, sa patalikuran. Pero sa harapan, hindi nyo masabi. Ako, kahit sa harapan, sasabihin ko sa kanila yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, mga Montelipeño, ang hingiin nyo sa mga gagong mga politiko, lalo na yung mga nakaluklok ngayon, ang hingiin sa kanila, hospital, tanggalin yung care card, at magkaroon na tayo rito ng 2 congressman. Yan po dapat ang inihiling ninyo. Subukan ninyo kung merong magsasalita sa kanila na ganyan ipapanukala. Wala! Dahil hindi yan ang kanilang agenda. Ang gusto nilang agenda, puro na lang sila. Salamat sa aking anak na nanonood ngayon. Saihatsu, nak, salamat. Magandang gabi sa iyo. At magaganda pa kayo sa gabi, ang mga anak ko. Andiyan nanonood si Saihatsu, nanonood ang presidente nila, si Kat Nagata, andiyan si MJ Yun. Thank you, nak. Alam po ba ninyo yan? International yung mga anak ko na yan. Japan, Singapore, Korea, Malaysia. Diba? Ang dami kong anak. Diba? Yan. Pasensya na, late ka na, matatapos na si daddy. Pero anyway, mga kababayan, sa susunod po ulit, magla-live ulit tayo para malaman ninyo kung ano yung mga kaganapan dito sa ating lungsod, kung gaano kayo ginagago
ng mga inutil na mga pulpolitiko. Ako po'y bumabati ulit sa inyo ng magandang gabi. Nawa po lagi kayong patnubayan, kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Tigtas po kayo saan man po sa kuna, saan man pong lalong-lalo saan man pong karamdaman. Sobrang busy po, Daddy. Merry Christmas po and have a peace and love you. Love you too, nak. Mahal na mahal ko kayo, nak. Sai, Kat, MJ yun, at lahat ng mga anak-anakan ko sa iba't ibang lugar ng bansa. Okay? Basta pangaral ko lang sa inyo, nak, lagi kayo mag-iingat, ha? Lagi kayo mag-iingat dyan, nasa ibang bansa kayo. Alam ko na nagsasakripisyo kayo, nak. Ha? Delete ninyo yung post ninyo about sa batang nawawala, naggamit ka ng picture nung dit sa'yo. Nak, hindi akin yon. Pinag-usapan lang na i-repost yun dahil nawawala yung bata. Ngayon, wala naman sigurong masama doon. No? Dahil hindi ko ginagamit yon, na nanggagamit ako, ginagamit iyan, pinarepost yan, nawawala yung bata. Masama ba tayo ipaalam, baka may makakita ng bata na yan? Kawang gawa din yun. Ha? Hindi ko ginamit yan dahil para lang ano. Hindi. Iyan, galing mismo doon sa taong nag-post. Ngayon, i-repost ko lang para ika nga dahil marami naman akong kakilala, no? Hindi ko ginamit. Nagmagandang loob lang ako. See you, Rak, see you rin. No? Nak, hindi ko yan ginamit. Hindi ko yan prepost lang yan. Ngayon, kung ako man, ginamit ko man yan na para i-repost, para malaman ng taong bayan, nawawala yung bata, hindi ko rin i-post yan na dahil gusto ko lang. I-repost ko yan dahil kasi iyan galing mismo doon sa taong na magulang. Andiyan pa nga may number, di ba? Oh. May number. Di ba? Galing yan mismo doon sa tao. I-repost ko lang para nang sa gayon malaman dahil marami naman akong kaibigan na para makatulong doon sa tao, makatulong doon sa magulang na makita kagad yung kanyang anak. Di ba? Yan lang yun. Kaya pag mayroong mga repost na ganyan na galing mismo sa post ng tao, tumulong tayo. Di ba? Tulungan natin para nang sa gayon makita kagad. Ang daming ang nawawalang bata, di ba? Ano ginagawa ng gobyerno? Ang daming nawawala mga kababaihan. Ang daming, hindi lang naman isa o dalawa o 5. Di ba? Hindi ko ginamit yan. Ginamit ko lang yan, i-repost ko dahil para malaman ng taong bayan na nawawala yung bata na yan. Okay? Hindi ako galing yan mismo doon sa tao na nakikiusap. Ba? Maganda kasi Benji. Kaya sana, no? Mga kababayan, unawaan po ninyo. Hindi ako nag-repost dahil lang para kusumikat ako. Hindi. Gusto ko lang makatulong. Dahil ganun talaga. Marami talaga mga kabataan na nawawala. Nakakaawa. Yun lang yun. Diba? Okay? So, sana naman, maintindihan ninyo. Okay? So, ako po'y bumabati ulit sa inyo, no? Na magandang gabi. Nawa po lagi kayong patnubayan, kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman pong sakuna, anuman pong kapamakan, lalong-lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. Okay? God bless you all at maraming pong salamat sa Diyos. Doon sa mga late na nanonood, please lang panoorin na lang po ninyo sa replay. Maraming pong salamat. Magandang gabi po ulit. Salamat po sa Diyos.